Pagkatapos kung sino talaga ang pinakamalakas na S-rank hunter sa South Korea, na kahit ang pumapangalawa na si Go Geun-hye na nasa malayong distansya, hindi makapaniwala sa kanyang nararamdamang enormous magical energy nang bumalik si Jinwoo galing sa Demon Castle World. Sa huling episode, nakarating na si Jinwoo sa pinakaitaas na palapag, ang floor 100. Habang ang Demon King na si Baran ay kaagad ni welcome ang ating bida, sakay ang napakalaking wyvern creature at pinaramdam kung gaano kalakas ang nasa pinakatuktok na demonyo. Kaya napagtanto ng ating bida kung kaya niyang talunin ang monster na may napaka-enormous na magical power. Samantalang si Lady Isel nanginginig na sa takot dahil ito daw yung unang beses na nakaramdam siya ng lamig sa buong kalamnan at first time daw niyang nakita ang Demon King na si Baran. Nagtataka ang ating bida kung bakit mayroong wyvern sa loob ng Demon Castle World. Ito daw ata ang pangalawang beses na nakakakita siya ng non-demon besides sa kabayo na Lady Isel. Bigla niyang na-realize kung isang non-demon ang wyvern, ibig sabihin pwede niya itong gawing shadow soldier. Kaagad sinimulan ni Baran ng laban at gumamit ito ng skills ang Hell Army. Pagkatapos lumabas galing sa lupa ang mga pintuan upang isamon ang napakaraming Demon Army na may 3 rank, ang Demon Soldier, Demon Knight at Demon Generals. Na makikitang parang nagkaroon ng parade ang Demon Soldier sa sobrang dami. Nakita ni Jinwoo na ang mga Demon Knight at Demon Generals ay nasa A-rank level monster at lampas hundreds ang bilang nito. Kaya masasabi niyang lampas thousands ang bilang ng Demon Soldier ni Baran at mukhang dito na magsisimula ang laban. Habang si Lady Isel ay napasabing anong gagawin natin, Sir Jinwoo. Papalapit na ang mga Demon Soldier at wala pang ginawang aksyon ng ating bida. Samantalang si Lady Isel ay sobra nang nag-aalala dahil napakalapit na ng kalaban. Habang si Jinwoo ay nag-aantay lang ng tamang pagkakataon upang simulan ang pag-engage ng laban. Mas mabilis nakaabot sa kinaroroonan ang Demon Soldier na lumilipad, kaya kaagad nag-activate si Jinwoo ng Shadow of the Monarch Domain pagkatapos sumigaw ang ating bida at sinabing lumabas na kayo. Sobrang angas ang naisip na plano ng ating bida dahil nag-antay muna ito ng tamang pagkakataon para ilure ang mga Demon Soldier upang atakihin galing sa lupa gamit ang kanyang Shadow Soldier. At mukhang may advantage ang mga Shadows dahil pwede silang magtago sa lupa habang umaatake. Habang ang Demon Generals dumirekta ng atake kay Jinwoo, kaya kaagad tinawag ng ating bida ang kanyang 4 na general na sina Tank, Igris, Iron at Toss. Hinampas ni Iron ang tuhod ng Demon General gamit ang malaking palakol at makikita natin dito mga lods na nag-iba ang kanilang kulay dahil sa Shadow of the Monarch Domain. Habang si Igris ginamit ang kanyang bilis upang atakihin ng Demon Generals direkta sa ulo. Pagkatapos tumalon ito sa balikat ni Tusk dahil si Tusk naghanda pala ng napakalakas na magic spell, ang Hame of Blazing Fire with Orb of Avaras na kayang gawing ×2 ang lakas ng magic spell. Gumawa ng matinding pagsabog sa iba't ibang parte ng grupo ng Demon Soldier ang Hame Blazing of Fire, habang si Lady Isel ay napasabing sabay daw silang umakyat ni Jinwoo sa itaas na floor. Subalit ngayon lang niya nasasaksihan kung paano makipaglaban si Jinwoo na nasa highest point ng kanyang lakas. Subalit si Baran daw ang Demon King, ang supreme ruler ng Demon Castle World, at si Jinwoo naman ang invader na kailangang ma-eliminate. At na-realize niyang saan kaya siya kakampi since isa din siyang demonyo. Samantalang si Baran ay naghanda pala ng napakalakas na atake na nanggaling pa sa kanyang bunganga, isang lightning breath, at pinakawalan niya ito sa itaas upang kumalat sa itim na ulap para ibagsak direkta sa mga shadows ni Jinwoo. Kaagad nilapitan ni Jinwoo si Lady Isel upang protektahan sa mga nagbabagsakang lightning powers at napagtanto niyang hindi daw ito normal na lightning lamang. Isa daw itong magic spell na may stun effects with wide range area attacks at kapag hindi daw niya ito mapipigilan ng kanyang shadows ay madidestroy at mauubos ang kanyang mana. Biglang nawala si Jinwoo sa tabi ni Isel dahil sumalakay pala ito direkta kay Baran at uunahin daw niya ang pakpak ng wyvern. Subalit madali lang itong na-block ni Baran at pagkatapos direktang itinaboy si Jinwoo gamit ang kanyang espada kaya bumalik ito sa ground at makikitang bumaon ang ating bida sa lupa sa lakas ng pagkatalsik. Muli na namang nag-charge up si Baran gamit ang kanyang lightning breath, subalit hindi na ito para sa lahat,
kundi para na ito kay Jinwoo. Kaya mabilis tumakbo ang ating bida upang hindi makahabol ang lightning power ni Baran. Samantalang si Tusk ay naghanda rin pala ng magic spell, Blast Breath, upang sanggahin ng lightning breath ni Baran. At mukhang mas malakas ang magic spell ni Tusk mga lods dahil sa Orb of Avaras. Nagkaroon ng matinding banggaan ng dalawang kapangyarihan ngunit mas nangibabaw yung Blast Breath ni Tusk kaya tumagos ito direkta kay Baran ngunit ang Wyvern ang tinamaan. Kaagad bumaba si Baran habang ang Wyvern ay parang ibon na bumabagsak. Samantalang ang ating bida ay napasabing sa wakas, bumaba ka na rin dahil napupuyat na ako kakatingala. Sinabi ni Jinwoo na mayroon siyang skills na hindi nagre-required ng mana. Una, ang Dominator Touch. Kaya niyang pagalawin ng object na hindi hinahawakan subalit kapag ito ay mabigat, nagre-required ito ng higher skills level. Pangalawa, ang Shadow Preservation. Habang nakapreserve ang kanyang mga shadows, hindi na niya kailangan ng mana para isummon ng mga ito. Subalit ibang usapan na kung magawa itong ma-destroy dahil magkukonsume ito ng mana upang ibalik. Samantalang si Baran ay kalmadong naglalakad habang umaapaw ang napakatindi nitong kapangyarihan. At heto na naman mga lods, muli na namang nag-unleash si Baran ng lightning breath towards Jinwoo. Habang ang ating bida ginamit si Tusk upang mag-cast ng magic spell ang Hymn of Protection. Sinabi ng ating bida paubos na daw ang kanyang mana at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ni Baran upang ma-replenish ang kanyang shadow reserve kaya dapat siyang manalo bago siya mauubusan ng mana. Inatake ni Iron si Baran subalit pasimpleng winasak ang malaking palakol at pagkatapos sinaksak ang ulo nito. Nag-engage na rin si Igris ng atake galing sa itaas. Ngunit pangiting hinawakan ni Baran ang longsword at binugahan ng lightning breath ang mukha mismo ni Igris. Habang ang ating bida tahimik na umaatake sa ilalim gamit ang Barocas Dagger, sabay activate ng critical attack skills. Subalit masyadong mabilis itong si Baran, kaagad na block ang atake gamit ang kanyang espada. Kaya nagulat si Jinwoo kung paano na block ang kanyang critical attack skills na siyang pinakamabilis niyang atake. Ngunit hindi lang yan ang ikinagulat ng ating bida dahil nagawang mahawakan ni Baran ang ulo ni Jinwoo na parang bata. Handa na si Baran para pugutan ng ulo si Jinwoo. Subalit sa napakaliit na chance, muling nag-generate si Igris at Iron at nagawang mablock ang espada ni Baran habang nasa ilalim ng lupa. Kaagad sinaksak ni Jinwoo ang braso ni Baran gamit ang Barocas Dagger at Night Killer Dagger, habang nagawa ring masaksak ni Igris ang kabilang braso ni Baran, kaya nakawala si Jinwoo. Gumawa ng charging up si Baran sa pamamagitan ng pag-release ng napakalakas na magical energy sa kanyang katawan at sinomon niya ang dalawang dagger through lightning power. Dumistansya ang ating bida at naghanda for close combat battle, dagger versus dagger. Nagkaroon muna ng matinding focus ang dalawa bago ito umatake na parang si Zoro at Mihawk. Sabay umatake ang dalawa at nag-flinch ang kanilang mga dagger, habang ginamit ni Jinwoo ang critical attack skills upang pabilisin ng kanyang atake laban sa bilis ni Baran. Nagkaroon ng matinding sagupaan ng dalawa kung sino ang mas magaling gumamit ng dagger at makikitang sobrang bilis ng dalawa na parang mga specialized assassin. Biglang ginamit ni Baran ng lightning breath na ikinagulat ni Jinwoo dahil kahit sa kalagitnaan ng kanilang close combat fight using dagger, nagawa pang gamitin ni Baran ng kanyang lightning breath. Sinubukang depensahan ni Jinwoo ang lightning breath gamit ang dagger ngunit masyado itong malakas kaya tumilapon ng kanyang dalawang dagger. Kaagad tinake advantage ni Baran nang tumilapon ang dagger ni Jinwoo, kaya mabilis itong umatake ngunit nagawang mahawakan ng ating bida ang dalawang forearms ni Baran, kaya hindi ito nakagalaw. Subalit napangiti lamang si Baran dahil chance rin pala niya ito para gamitin ng lightning breath na hindi makakaiwas si Jinwoo. Habang nag-charge up si Baran, bigla itong nagulat dahil binato ang kanyang ulo ng weapon na kahit si Jinwoo ay nagulat rin. Kaya napalingon ito para hanapin kung sino ang bumato sa kanya. Ito pala ay si Lady Essel na nagtataka rin kung bakit niya ito nagawa. Hindi na malaya ni Baran ang ating bida na nag-iba na pala ang aura at sinabing gagamitin na daw niya ang matagal na niyang investment na intelligence stats. Ginamit ni Jinwoo ang Dominator Touch with higher skills level at hinawakan ang dalawang braso ni Baran upang putulin ito sa pamamagitan ng pag-twist gamit lamang ang kanyang buong lakas. At napasabing that's enough
Tatapusin na kita sabay unleash ng napakalakas na uppercut na makikitang parang nagkaroon ng shockwave sa lakas ng impact to the point na humiwalay ang ulo ni Baran sa kanyang katawan at tumilapon nito sa malayo. Bumagsak si Baran at official lang sinabi ng system na nagawa ng matalo ni Jinwoo ang Demon King. Napaupo si Jinwoo sa pagod at sinabi kay Lady Essel na sabihin sa kanyang ama na ang Radish Clan ay official ng number 1 sa Demon Castle World. Sagot ni Lady Essel, ang tunay daw na pangalan ng kanilang clan ay Radero Clan. Nabigyan si Jinwoo ng drop item, Demon Monarch Ring, Demon King Longsword, Demon King Dagger, Baran's Horn, at Purified Blood with Demon King. Nakumpleto na ni Jinwoo ang set item effect dahil sa Demon Monarch Ring. Subalit, ang pinaka-importante sa lahat ay ang Purified Blood with the Demon King. Kaagad sinimula ni Jinwoo ang pag-craft ng 3 item upang makabuo ng Holy Water of Life. Sinabi ng system, ang success ng pag-craft ay nakadepende pa rin sa taas ng intelligence stats ni Jinwoo. Habang ang ating bida ay nag-aalala dahil kung alam lang niya noon na kailangan ang kanyang intelligence stats para makabuo ng Holy Water of Life, inuna sana niya itong pataasin. Pagkatapos ng countdown, masaya si Jinwoo dahil napagtagumpayan niyang mabuo ang Holy Water of Life. Subalit ang spring water from the Forest of Echos ay nawala dahil naubos ito, samantalang ang Purified Blood ay may natira pa at ang fragment from the World Tree nakunan lang ng kaunting tipak. Bumalik kay Jinwoo ang 2 item at ang spring water from the Forest of Echos ay tuluyan ng nawala. Gusto na kaagad malaman ni Jinwoo kung kayang pagalingin ng Holy Water of Life ang kanyang ina, kaya kailangan niyang makauwi kaagad. Hinila ni Iron ang Wyvern papunta kay Jinwoo, kaya pangiting sinabi ng ating bida, magaling Iron. Ginamit ni Jinwoo ang Shadow Extraction upang gawing shadows ang Wyvern, na ikinagulat ni Lady Essel since first time niyang makita ang Shadow Extraction. Tinanong ni Jinwoo kung ano ang kanyang ipapangalan sa bago niyang Shadow Soldier. Bigla niyang nakalimutan ang tunay na pangalan ng Wyvern at binanggit ang pangalang kay Zillian Kalikalen habang ang Wyvern mismo ay napapangitan sa pangalang binanggit ni Jinwoo. At wika naman ni Lady Essel na napakapangit daw magbigay ng pangalan ni Jinwoo. Pinangalanan ni Jinwoo ang bagong shadows na si Kaizel. Sinabi ni Lady Essel kung sasakyan nila ang creature na ito ay makakauwi sila kaagad sa kanilang bahay at siguradong naghanda ng maraming pagkain ng kanyang ama dahil sa tagumpay ni Jinwoo. Naisip ni Jinwoo na kailangan pa niyang bumaba sa bawat palapag kung gusto niyang mag-exit sa Demon Castle, ngunit kailangan niyang umuwi kaagad as soon as possible. Naalala ni Jinwoo na hindi pa niya natanggap ang kanyang quest reward, kaya kaagad niyang tinanggap ang unang reward, ang Rune Stone na may Shadow Exchange skills. Sa pamamagitan ng pag-break ng Rune, na-obtain ni Jinwoo ang skills na Shadow Exchange. Namangha si Jinwoo dahil kaya niyang makipag-swap sa kanyang shadows kahit gaano pa ito kalayo, at literal na para siyang nag-teleport. Humingi ng pasensya si Jinwoo kay Lady Essel dahil kailangan na niyang umuwi kaagad at hindi na niya ito masasamahan sa kanilang bahay. Sinabi ni Jinwoo, ang Radish Clan ay magiging number 1 na sa Demon Castle World at nag-say goodbye kay Lady Essel sa huling pagkakataon. Ginamit ni Jinwoo ang Shadow Exchange upang makipag-swap sa Shadow Soldier na iniwan niya upang bantayan ang buong gusali at mga kapitbahay. Kaya nagulat ang Shadows kung bakit siya napunta sa ibang lugar samantalang si Lady Essel ay sobra nang nalungkot. Nakarating na si Jinwoo sa gusaling tinitirahan nila at mayroong 3 hours na cooldown bago gamitin ulit ang Shadow Exchange skills. Tumalon si Jinwoo sa itaas at tinawag ang kanyang bagong Shadows na si Kaizel. Samantalang nagkaroon ng meeting si Jinchul at ang chairman sa proposal ng Japanese hunter na si Ryuji Goto. Nag-aalala ang chairman dahil posibleng mayroong mga beast monster na nakabantay sa queen dahil minsan ang dungeon boss ay mayroong mga general na nagbabantay sa kanila. At kapag malalaman ng mga ants na nasa panganib ang kanilang queen ay paniguradong babalik sila sa kanilang lungga. Nagmungkahi si Jinchul na mag-send ng jamming signal since ang mga ants daw ay nag-communicate gamit ang special waves kaya gagamitin nila ito upang ma-confuse ang mga ants.
Biglang may napansin si Goganhe na isang napakalakas na mana at nararamdaman niyang ito daw ay nasa malayong lugar. Samantalang naramdaman din ni Baekhyunho ang kakaibang kapangyarihan at nagtataka ito kung saan yun nanggaling. Sinabi ng kasama ni Yunho na kahit nagretiro na siya, hindi siya manhid para hindi niya mararamdaman ang napakalakas na kapangyarihan. At napagtanto nitong baka si Cha Hae-in at Choi Jong-in ang may kagagawan nito. Ang kausap at kainuman ngayon ni Baekhyunho ay si Min Byung-go, isang S-rank hunter healer. At pangiting sinabing, huwag ka nang mag-alala, baka tatanda ka ng maaga. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel.